Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Dayang Hira. Ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong official statement ni Senator Amy Marcos, kapatid po ng elder sister ng ating President Bongbong Marcos, si Senator Amy Marcos. Tungkol po dito sa kanyang pahayag about itong lumalabas na rumors about impeachment of Vice President Sara Duterte. Pahayag ni Senator Amy, sinasabi niya sa mga nasa Kongreso na gigil na magsampa ng impeachment case labang kay Vice President Inday Sara, magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. So ibig sabihin, tapos ng eleksyon eh. In fact, ma-remember ko nga nung may mga plano magsampa ng impeachment kay Vice President Robredo. Anong sabi ni Duterte? Wag yan, walang yan. Impeachment. Elected ng tao yan. Yung maybe in the minds of the President, kung akong tatanungin, maybe sa isip ng Presidente, kung ito part ito ng trabaho. Dapat hindi tayo magiging sensitibo sa ating mga gawain, especially in public office. But it does not mean na pwede mong, dahil ayaw ko sa'yo, tanggalin ka, dapat impeach ka. Unahin muna ang trabaho. Ang nasa isip maybe ni President Duterte at the time, trabaho muna, yung mga away-away sa kanya yan. So, yung impeachment, dito naman, sinabi ni Senator Amy Marcos, ang mga akbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan. It's an insult to the mandate from the people. Saan ba nanggagaling yung mandatos ni Vice President Sara? Galing sa sambayan ng Pilipino. And she was elected. So, hindi basta-basta pong gawin yon. Dahil karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Ito sinabi ni Senator Amy. Alalahanin ninyo ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay pinakamalaki sa kasaysayan. 32 million votes, pinakamalaki sa buong kasaysayan. That is why, kung tingnan mo yung hierarchy ng governance, you have the President and the Vice President. Yung Senado and Congress, and of course, the other side, the Supreme Court and Legislative. You look at the hierarchy. Kaya yun ang minsan sinasabi doon sa Kongreso. Yung tradisyon, yung protocol. Tradisyon na kung saan yung mataas sa'yo, bigyan mo ng assumption of regularity. Dahilan na she was mandated by the people. And kung may concern naman, nandiyan naman yung mga commission na independent. Alalahanin ninyo ang tagumpay na itala sa kanya kasaysayan. Yun sinabi ni Senator Amy. Kung naghahanap kayo ng gulo or you're just looking trouble upang atiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan. In short, ano ba talaga? Mag-away-away tayo, atiin nating bayan na kung saan ang daming problema, napakamahal ng bilihin. Kulang na lang sabihin ni Senator Amy dito, magkaisa tayo, magtulungan tayo, tulungan natin yung gobyerno. So, I think the point of Senator Amy Marcos is tama ito. We cannot afford to be divided. Kaya nga, parati tayong kulilat sa family of nation, sa mga listahan ng mga bansa. Bakit? Katatapos lang ng eleksyon, away ka agad. Nanahimik nga si Vice President at pumupunta dun sa Kongreso, sa Senado, parang nawala naman yung what they call this, yung protocol. Natural, magsasalita din yung Vice President. Sinasabing, ano ba yun, maldita, hindi naman. Pumunta nga siya, nag-iisa, sumasagot. Ang punto ni Vice President, baka hindi lang nagustuhan ng mga nakikinig, yung mga sinasabi niya at yung gusto niyang sabihin. Alam mo, ganun yan sa governance kasi, especially collegial body, parang badminton yan.
parang baseball, what you call this, parang the volleyball, no? Ngayon, yung response, dahil depende din sa tanong. From the beginning, hindi pa nakapunta si Presidente yan. Dami ng Vice Presidente yan. Dami ng tinitira. Kaya nung next time pumunta siya, siya lang nag-isa. Kaya sabi niya, pag i-count time siya, siya lang isa. Hindi nakasama yung iba. So, ibig sabihin, ginagalang po ng Vice President yung Kongreso. Hindi lang siguro nila nagustuhan yung process. The same thing sa iba, kahit sa mga investigation, minsan sumasagot din yung mga invited. How much more to the Vice President? Ibig sabihin, pag ikaw tanungin at hindi kayo magkasundo or hindi nagustuhan, natural magre-react yung isa kasi gusto niyo talaga to ferret out yung truth. But itong issue naman dyan sa budget, wala na sa kamay ni Vice President yan. Nasa sinabit na sa inyo, sumulat na siya, ayun. Kaya itong issue about impeachment ay pinapalabas naman. Kaya sabi ni Senator Amy, sana wag ganon. Dahil we cannot afford to be, hindi naman sinabi, we cannot afford to be divided. But ito ba ang gusto nating atiin ng ating bansa sa kadami-dami ng problema ng ating mga kababayan? So, but on the other hand, madali sabihin yung impeachment. Pero ano ba yung kasalanan? May malaki bang kasalanan ng Vice Presidente? Wala naman eh. Is there any culpable violation of the Constitution? Wala naman akong nakita na napakalaking kasalanan. Lahat naman may disallowance eh. Halos lahat ng agency. Ang laki-laki nga nung iba, including yung mga confidential fund. Mas malaki pa sa billions. Diba? So, nire-review naman ito. So, sana tama si Senator Amy, pag-aralan natin kung ano ba talagang gusto natin. Darating ang eleksyon. Magpapile na nga ng candidacy ngayong October. So, malapit na. Antayin na lang natin ang husga ng sambayan ng Pilipino. Ang importante ngayon, magkaisa tayo, calm down tayo, okay naman. Si Kibuloy, nag-surrender na, tahimik ulit, trabaho ulit tayo. Pag-aralan natin anong dapat maganda. Ipagdasal natin. Ako naniniwala ko sa prayer. Alam mo yung nangyari kay Pastor Kibuloy, sabi ko, itong labanan nito, dasal na lang na magbago yung isip. Yung tao naman, nagbabago yung isip niyan. Minsan may pagkakamali, nagbabago, nag-change. Bigyan po natin ng magandang trato ang ating Vice Presidente, Sara Duterte. At ito ay mismo si Senator Amy ay nagsasalita dahil nakikita niya wala namang strong ground na talaga. Imagine, sa daming problema natin, magkakagulo-gulo ulit tayo. Napakamahal ng mga bilihin. Ayusin lang muna natin yung ating direksyon. Demokrasya ito, so ganun lang yan. May mga disagreement, but at the end of the day, ang bottom line ay kung ano yung nasa bansa, anong para sa lahat. At meron namang mga agencies na gumagalaw para ayusin, i-clarify itong mga bagay na ito. But we should not go to the impeachment without any strong ground. Ano bang culpable violation dyan? Wala namang malaking kaso na nagsasurvey nga, parati pang number 1 sa survey ang ating Vice Presidente. Tama si Senator Amy Marcos, demokrasya ito at pinili sila ng sambayang Pilipino. Tapusin natin yung term. Then tingnan natin yung election. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Deng Hirang. Ang ganda ng Pilipinas. Ipagdasal po natin, magkaisa tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak. God bless Philippines. See you next time. A political analyst, Danny Deng Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Deng Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.